Taas kayo, Jade. Taas ba? Anak. Nan. Ayan. Pasalamat din ako kasi naturo ko na siya last schedule sa ibang review center. So at least mas mabilis na tayo ngayon. Kaya lang, hindi ko na-save yung may sulat. Kasi sa iba, na-save nila, nakalimutan kong ipapasa. Ayan. Unahin natin ang fire. And then, yung mga old na subject. And then, kung matapos natin siya mas maaga earlier this afternoon, isunod natin ang traffic. Siyempre, hindi natin matatapos talaga yung dalawang subject sa isang araw. And hopefully, paningkamutan natin nga matapos ang siyam ka-subject sang CDI. No? Sige. Start with fire. Fire, basic. Okay. Andaan. Fire. Okay. Ayun. Nakarinig na ako agad ng misconception. Apo. Fire is not apoy. Fire is sunog. Okay. Your physical evidence to know and to show that there is a sunog is sa pamamagitan ng kanyang flame or apoy. Hindi ka pwedeng tumawag ng BFP na sinasabi mo, "Uy, nasusunog ang review center," pero wala silang nakikitang indication of sunog. The most indicative form and the only indicative form of sunog is syempre kailangan meron yung incandescent manifestation of fire, which is apoy. Okay, tanggalin muna natin yung misconception. Fire is not apoy, fire is sunog. Okay po. Apoy is the flame. Yun yung nakikita mo para masabi mo na meron nga pong sunog. Okay. Pangalawa, hindi pwedeng hindi present ang tatlo. Pag isa dyan nawala, matik, method na yan siya ng tinatawag nyo na extinguishment. Hindi pwedeng wala ang isa dyan. Interdependent po yan sila. Okay. Ngayon, pag nag-react ang oxygen at ang fuel, matik, ang tawag dyan, oxidation. Para madali na natin maintindihan mamaya. Kaya para explain ko muna. Pag nag-react fuel, dalawa lang yung nagre-react dyan. Pag nag-react fuel at saka oxygen, ang tawag dyan oxidation. Pag nag-react silang tatlo, idagdag mo yung heat. Kasi guys, wala pong mangyayaring apoy kung walang ignition. And the source of ignition is always heat. Always may temperature po dapat yan. So ngayon, ito yung magdadalawang magre-react. Dalawa lang talaga nagre-react. Oxidation ang tawag doon. Laglagan mo ng heat, ang tawag na ngayon doon is chemical reaction. Or, kung kumpletuhin nyo, bahala kayo, chemical chain reaction, chemical reaction, chain reaction. Pare-pareho lang yan siya. Okay, ulitin ko ha. Pare-pareho lang po yung ibig sabihin ng chemical reaction, chemical chain reaction, or chain reaction. Pare-pareho lang po sila. Again. Pag fuel, oxygen, nag-react, tawag, oxidation. Pag lahat, nag-react na sila, dinagdag mo yung heat, chemical chain reaction. And the product is sunog. Matek. Pag tinanggal mo isa lang dyan, hindi po yan masusunog talaga. Nakuha natin? Okay. Pag yung tatlo present, yan na po yung tinatawag yung fire triangle. Tama. Okay. Dinagdag mo yung nangyayari sa kanilang tatlo sa pag-aaral mo. Nagkaroon na ng tetrahedron. Ulitin ko. Yung tatlong element ng fire, present, matic, fire triangle. Idagdag mo yung nangyayari sa kanila. It is not for us to know. We are not scientists. Kung gusto mo, edi mag-aral ka ng thermodynamics para malaman mo yan. Criminology lang naman tayo, definitions lang talaga. Isali mo sa pag-aaral mo yung chemical chain reaction, yung nangyayari sa kanila, yung fire triangle, mako-convert na ngayon to fire tetrahedron. Tawa natin? Okay po. Sige, yan na yan siya. Okay tayo. Sir, pyrolysis. Tapos na tayo sa sunog. Na nasabi natin, hindi yan apoy. Apoy is flame. Tama?
Pyrolysis is pagkasunog. Okay. Pag Tagalog lang lagi ang exam, madali lang talaga eh, no? Technical masyado ang cream eh. Pyrolysis means pagkasunog. From the moment you apply heat, nag-umpisa na ang pagkasunog. Ulitin ko. The moment you apply heat, maumanggid ng una, ignition. The start of ignition will always involve pyrolysis na po. Pagkasunog. Nakuha ninyo? Pagkasunog is pyrolysis. Pangalawang tatandaan, yung tatlong klase ng fuel, solid, liquid, gas, magmamatter. Lift up, ha? Solid, liquid, gas. Yun yung fuel natin. Tama? Apa. Yung dalawa dyan, solid and liquid. Kailangan muna silang maging vapor bago masunog. At yung process na yon, yung pag-change ng solid to vapor, liquid to vapor, ang tawag nun is pagkasunog nga, pyrolysis. Sir, bakit yung gas hindi? Vapor na po agad yung gas. Okay. Sir, totoo ba yan, sir? Na yung fuel, yung kahoy, solid. Nagiging vapor ba yan, sir? Yes, hindi mo lang nakikita, kaya nga vapor eh. Paano mo masasabi na vapor po yan siya? Try nyo magsunog ng kahoy mamaya or papel. Pansinin nyo yung apoy. May space. Hindi nakadikit yung apoy sa nasusunog. Kunyari, ito na nasusunog. May space yan sa dyan, tapos apoy. Nakita nyo? Because yung nasusunog, hindi ito yung vapor. Meaning to say, kailangan munang ma-convert ito into vapor para masunog. Gets? Except gas. Kasi vapor na po agad yung gas. Dalawa nang nalalaman ko sa pagkasunog, sir. The moment, nalagyan mo ng init, pagkasunog na yan. The moment na yung kahoy nag-change into vapor, yung liquid nag-change into vapor, matek, nag-start na din ang pyrolysis. Kasali din po dyan ang pagkasunog hanggang sa marunot kung sa Ilocano pa. Hanggang sa maubos gid ang imong fuel. That is what we call the fire will consume the most solid part of the fuel. Apo. And that is what we call thermal decomposition. Okay po. Wala pa tayo sa legal medicine. Mga third day pa natin yan siya sa specialized crime investigation, no? Ang decomposition po doon, iba. Pagkabulok yun siya. Eto, ang decomposition dito na tinatawag or decay, ibig sabihin, yung pagkain ng apoy sa mismong fuel. Nakuha natin. Kung kompletuhin mo, thermal decomposition ang tawag doon. Wow. Next. Ano yung process niya? That would be the process. That would be the process. Basic lang. Dapat tatlo nandun. Walang mangyayari pagkasunog kung kulang isa. Correct. Sir, may sunog, sir. Tanggalin mo isa. Tanggalin mo yung init. Anong tawag doon? Tanggalin mo yung init. Anong tawag na extinguishment yon? Applyan mo ng water para matanggal yung init. Ano yan? Cooling. Tama? Wala na heat. Yun ang pinaka-basic. Sir, tanggalin mo yung fuel. Diba? Wala na masusunog eh. Tanggalin mo yung fuel eh. Tawag doon. Separation. Diba? 4 lang yun eh. Pangatlo, sir, tanggalin mo yung oxygen. Meron bang ganyan, sir? Yes, meron. I-vacuum mo. Anong tawag doon? Smothering. Sir, istorbohin mo yung nangyayari. Anong gagamitin mo? Dry chemicals. Istorbohin mo. Yung nangyayari sa kanilang tatlo na chemical chain reaction. Tawag naman doon, interruption or inhibition. So, tatlo. CSSI. Cooling, tanggal heat. Separation, tanggal fuel. Smothering, tanggal oxygen. Istorbohin mo yung
nangyayari sa kanila inhibition or interruption. Nakuha. Kaya nga sabi ko, dapat tatlo present. Pangalawa, kailangan ma-convert muna siya into vapor state. At the initial application of heat, pagkasunog na po yan, pyrolysis. Wider definition ng pyrolysis is the thermal decomposition. And, in this case, the decomposition causes a change from solid state to vapor state. Sunog, pagkasunog, apoy. Tama? Tama, tatlo na. Sunod natin, combustion. Ang daming pahirap ng cream, no? Akala nyo kasi madali ang cream, eh. No? Pyrolysis, fire, may combustion pa. Say natin. Ito, madali na lang yan. Alam nyo naman yan. Okay. Other terms. Sir, baka hindi po lumabas yung mga ganyang term. O, isisi nyo sa akin. Okay. Fuel is called the reducing agent. Again, fuel is called the reducing agent. Maganda sana yung hindi ko napapasa eh. Papasa ko lang. I-try ko ipapasa. Sinulatan ko na yan eh. Okay. Again, fuel is the reducing agent. Oxygen is the oxidizer or oxidizing agent. Bahala na kayo kung ano yung sulat nyo dyan. Pareho lang po yan. And heat is the temperature. Heat is the temperature. Okay tayo? Isa-isayin natin. Sa Tagalog, yung fuel, yun yung sinusunog mo. O? Kaya dapat, pag pumunta ka ng gas station, huwag mong sabihin magpagas ka, magfa-fuel ka. That's the correct term. Opo. At huwag mong sabihin na unleaded. Hindi mo sabihin na premium. Sabihin mo, magpa-crudo ka. Because all of that are all crude oil. Ang alam natin crudo, diesel. Tama? Pag na-refine po yung crudo, no? Pag na-refine yung crudo, pwedeng maging unleaded, pwedeng maging premium, pwedeng maging diesel. Matik, ang tawag na po doon ngayon ay petroleum products. Mamaya, makikita nyo po yun. Oxygen is yung hangin. Apo. Heat is an energy or init. Ang tawag dyan, temperature. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto lang yung nagre-react, dalawa ang tawag sa kanila. Oxidation. Very good. Applyan mo ng heat, nagkakaroon na agad ng pyrolysis. Tama? Pagkasunog. Nangyari na, nagsama-sama na sila, matek, chemical reaction. Tama? Eh di idagdag mo lang yung isa para tetrahedron. Ay, pinicturean niya pa pala. Yan. Huwag kayong mag-alala, tuturuan ko kayo hanggang board exam kasi sabi, lahat daw ng area, bago kayo mag-exam, talagang i-discuss ko sa inyo. O yan, kumbaga pa kung magbabike kayo, magka-carbo loading tayo ng questions bago mag-exam. Okay tayo. Dagdag mo lang. Dagdag mo lang yung chemical chain reaction, di tetrahedron na. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Okay? Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Kaya mamaya dyan, madidiscuss ko din mamaya yung mga common na tanong ng mga estudyante pagdating po sa fire at saka sa traffic. Apo. Okay tayo. Bilisan lang natin ng konti. Madali lang naman yan. Mamaya pa yung mahirap. Eto na po yung umpisa. Combustion. Combustion naman po ay nasusunog. Ayun. Sunog, pagkasunog, nasusunog. Also known as burning. Commonly known as burning. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa ibang tao, lalo na sa hindi nakapag-cream. Alangan namang sabihin mo noon na, oy, the house is combusting. Alangan namang sabihin mo gano'n. Hindi ka maiintindihan, tama? Kaya sabi ko sa inyo, napaka-technical ng cream. Lalong-lalo na sa photography. At least chill lang magturo si sir nyo ng forensic, di ba? Turo niya yun sa inyo. Di ba? Pag maliit yung butas,
malaki yung number. Mahal eh. Diba? Mahal. Maliban sa shutter speed. Sa shutter speed lang po ang sumusunod sa parehong number. Mas mataas yung number, mas mabilis ang shutter speed. Pero the rest, aperture, depth of field, yan, lahat yan baliktad. Baliktad lahat. Maliit ang number, malaki. Malaki ang number, maliit. Ganon yan siya. Na? Okay. Tawag po dyan, burning. Why? When the fire itself produces energy already, at yan ang ginagawa ng ibang mga company na ngayon. Gensan, hindi na po geothermal energy actually. Sila na po ay coal na po ang kanilang kuryente. So meaning to say, sir, when the fire itself produces energy already, which is burning, sa pamamagitan ng burning, matic combustion na po yan. That is why, mahihirap ang traffic sa inyo. Bakit? Because of the presence of the electric vehicle na. Eh anong sabi ng 4136 kasi? Kailangan daw ang motor vehicle should be equipped with a combustion engine. Bukas or mamaya, makikita nyo. How about spontaneous combustion, sir? Apo. Ito na lang ang tatandaan nyo sa spontaneous combustion, pare. Ang spontaneous combustion, natural lang po yan. Wala pong man-made yan. Kasi kung man-made yan, fire talaga ang magiging result yan. Tama? Opo. Ngayon, sa spontaneous combustion po, natural po yan siya. Na kung saan, hindi mo naman daw ina-applyan ng heat. Hindi mo naman daw ina-applyan ng oxygen. Wala rin naman siyang fuel na susunugin. Pero, unti-unti siyang umiinit at magiging apoy din siya or masusunog din po siya. The best example, isa lang po talaga, volcano po. Wala naman pong pumapaypay sa loob. Hindi naman po makapasok ang hangin sa loob. Wala naman pong nagsisindi sa loob. Pero, umiinit siya ng kusa. Meron pang pangalawa dyan. Apo. Makukumpara nyo po yan sa babae. Babae na naman, sir. Apo. Ang babae kasi, may spontaneous combustion kayo. Every 27, 26, or 28 day cycle, lumalabas talaga. Hindi nyo yan pinapalabas, pero kusang lumalabas yan siya yung menstruation ninyo. Tama? Si lalaki, hindi. Manual combustion. So, mag-apply siya ng heat. Tama. Applyan niya ng heat para maglabas. Tama? Eto hindi. Wala pong sumisindi sa bulkan. Pero lumalabas po siya. At sobra-sobra pa sa apoy. Magma. Baw. Itong time naging kaptan ko to. Baw. Hapit lang. Hindi mo gina siya makaptan. Tunaw ka gina. No? Wala siya. Ano lang ang ara, dere? Hindi mo na pagpalibugon sarili mo, please. Volcano lang. Ha? Wala siya. Sir, magbuto ng pulon? Yes. In due time. Because of spontaneous combustion. Sir, maglupok ang apo? Yes. Even a dormant volcano will become active, actually. Because of this phenomenon. Hindi natin na-explain eh. Tama? Sir, yung binato dun sa video, sir. Yung, binato niya lang ng bato. Nagbukal siya. Hindi na po yun. Masasali. Masasali pa rin siya sa spontaneous combustion. Kaya lang kasi, may interaction ng tao. Na? So, hindi na siya complete spontaneous combustion. Nakuha na niya? Yes po. Next. These are the products na. Or the waste products of combustion na po. Nasusunog, syempre, nagkakaroon po siya ng products. Opo. Pinaka-delikado. Maliban sa Pilipinas, kasi, kadalasan naman na nasusunog sa Pilipinas kasi, open space. Hindi po siya close. So, kunyari sa amin sa Amerika, yan, medyo mahirap kasi nga close ang confinement. Eto guys, isipin mo guys. Wala na sang kalayo, wala na sang baga. Wala na tanan, pero ara pa siya. Amo na siya ang ginabasihan
isang BFP, sa mga close lang naman, na indication, guys, magde-declare sila ng fire out only after masigurado na wala na pong fire gases. Guys, for example to close ha, example lang close. Kung nasunog niya siya, wala na apoy, wala na tanan, pati baga, mga smolders. Wala na tanan. Pero ang hangin nga ara diri kung closely, init pa. At yan ang dahilan ng dalawang nangyayari. Yung sinasabi ninyong nabasa ninyo nung college pero di kayo nakinig sa inyong teacher, yung tinatawag nyong flashover at saka backdraft. Mamaya may intindihan nyo ng mabuti. Mamaya lang, saglit lang. Flashover and backdraft. Opo. Tatawag po doon sa dalawang yun actually, re-ignition or re-burning. Kita nyo tong guys ano dati? Sa Gensan? Dineclare na fire out. Sus! Nasunog liwat. Naan! Wala na consider ang ginatawag na fire gases. Flames. Amo na siya nga delikado siya guys, kaya hindi gid siya makitaan by the naked eye. Hindi gid siya makita. Flames. The visible part. Yan ang nagkaisa-isang patunay na meron nga pong sunog. Kasi kung wala yan, kahit anong tawag mo sa BFP, sasabihin ka, baliw. Saan yung sunog dito? Hindi wala ka namang nakikitang apoy. Tama? Yan, flame po yan siya. Iba yung flames na ginagawa nyo nung high school, ha? Iba yon. Iba po yon, ha? Yung mga, kung si crush mo ganito, ay, friends lang kami. Storya eh. Flames. Okay? Flame is apoy. Kalayo. Okay, types. Sa types, baliktad. Baliktad sa types. Kung sino pa yung luminous, yun yung incomplete combustion. Kung sino naman yung non-luminous, yun naman yung product of complete combustion. Sir. Ano yan siya, sir? Para madali mo maintindihan ang incomplete at saka complete combustion. Ganito na lang. Okay. Pag ang fuel nag-aso, pag ang fuel naging abo-matic, incomplete combustion. Pag ang fuel wala gid aso, wala gid abo, matek, complete combustion. Anong wala ga aso siraw? Gasol nyo, butane nyo, gaabo na, wala. Meaning, mostly, tanan gyud nga gas fuel kay complete combustion. Mostly, in the majority of circumstances then, basta solid fuel, matic, incomplete combustion yun. Liquid hati. Nakadepende sa iyang content. Pag diesel na siya, matic, incomplete combustion. Amo na siya nga nag-aaso sang itom or naga-carbon deposit sa imo nga makina. Amo na nga mas limpyo kung gasolina imo sakyanan. Bakit? Complete combustion naman na siya. So, hati ang liquid. Ang tawag sa mga yon, soot. Yan, yung aso niya, yung usok niya, yung abo niya, yun. Tawag mo doon, lahat doon, soot. Okay? Soot. Okay tayo? Again, ang kulay ng luminous, yan, reddish orange. Ang kulay naman ng complete or non-luminous flame is bluish. Wala siya nagagawa sa inyo nga butane. Ha? Para pahulam ako sang butane, prebe. Tama. Di ginatagan mo man sa butane. Hindi itong lutuanan. Stove. Burner. Pinoy gid man, no? Pinoy. Pahulam ako sang ano mo ba? Butane. Di butane mo ni hatag mo. Mo ganito, ang ginamit niya, stove, no? Luminous, non-luminous.
About burning fuel and mixture. Premix at saka diffused flame. Ano naman na siya? Basic lang. Pag matek, premix. Sino man ta na nagbakal sang gasol nga, ginbakal mo tong liquid niya, ginbakal mo pa tong gas niya, kaginbakal mo pa tong lighter niya. Baw, ikaw pagid magtimpla? Hindi ka na lang magbakal sang gasol eh. Na, amo galing nga nagbakal ka kayo para matek. Premix. Diffuse, amo na siya, pampobre, pamparasaton, na nagasugnod law. Hindi pa mix mo. Butangan mo sang kahoy, butangan mo sang init, na paypayan mo pagid. Na, di ba? Okay. Manual. Naka na yan. Hindi nyo mapansin, guys. Kung guba ang lighter sang inyong burner, pag open mo siya, naga-blow. Tama? Ha? Matik mo. May aral na dahil siya sa ano na nga liquefied petroleum gas. Kaya may gas na sa diretso. Yes. Samantalang sa apoy, sa diffuse flame, ano mo? Diba? Butangan mo pa. Di ka kakita sang gasol man nga ginabugahan mo pa. Pagsindi na ba manual. Diffused. Okay. Simple. Diba? Next. Based on okay na sa mga nasusulat. Based on smoothness. May ginatawag naman tangan laminar, steady, smooth. Kung ano ang buslot, amo lang to ang agyanan niya. Amo lang man to ang iya nga itsura para sa inyong mga burner. Turbulent naman po, open space, no, unsteady. Sorry. Wait. Unsteady. Sorry. Irregular swirl or eddies. Swirl or eddies yung sayaw niya. Depende kung ano ang nasusunog. Okay? So, kadalasan yan, ang mga turbulent flame kay matek solid fuels. Laminar flame naman, these are gas fuels. Again, dalawa lang yan. Lagyan nyo na lang po ng example po dyan. Lagyan ko na lang ba? Produced by solid. Ay, sorry, baliktad. Baliktad man. Dito naman, produced by gas or liquid. Or usually kasi guys, sinusulat na lang kasi talaga namin yan. Yan lang din. Wala kasi akong dalang, wala din pa ako nakabili. So, maganda sana yun. Yung linya-linyahan na lang natin. Pero hingiin ko yun hingiin ko yung ginamit kong ganito na may mga sulat-sulat na. Opo. Pero yun nga lang, naka-PDF talaga siya. Kayo na bahala, may mga PDF naman yung cellphones po ninyo. Okay, next. Pag sinabi mo naman pong another product of combustion, ano pa? Ano na po produce ng combustion, ng burning? It produces heat. Siyempre, heat. Yan. Energy transferred between two objects of differing temperature. And that is the cause of the spread of fire. Ito ang tatandaan nyo na naman. Please lang, senaryo na naman yan pag tinanong sa exam. Sir,
Matatransfer ba ang heat pag pareho po sila ng energy? Hindi po pwede. Kailangan yung isa mas malamig or yung isa mas mainit. You cannot transfer heat or energy if both a substance or both materials are of the same energy or temperature or heat. Wala na po kasi hindi na po magkakaroon ng exothermic at saka endothermic reaction. Dalawa lang naman po ang reactions na nangyayari pagdating sa heat. Exothermic, it gives off energy. It releases energy. Tama? Endothermic naman, it absorbs energy. Yun naman yun. So, wala pong magkakaroon ng reaction na ganun kung magkapareho po sila ng heat. Nawa ninyo? Yes po. Tingnan nyo na mabuti, guys. Yung ice, hanggat nasa freezer, ice cube siya. Tama? Tama. Ibutang ang ice sa gawas. Mapansin ninyo? Kaya nga man, mas lamig ang ice. Negative na siya mo. Ang pikas naman, ano? Ang room temperature, 24 degrees Celsius. So, matunaw gid ang ice. Kaya hindi gid sila pareho sa temperature. And that is the cause of the spread of fire. O na siya tong, kita nyo tong reels or video sa Facebook or sa TikTok, whatever, kung sa din ka mo naglantaw. Atong nasunog ba lang sa kabalay, tapos tong isa, tong tao, tong lalaki, ang iya nga ginasabyagan sang tubig, tong pikas balay. Tapos ang mga comments ng tao, bobo! Diba? Bakit yan ang sinasabyagan mo ng tubig? Eh alam mong wala namang apoy dyan. Actually, ang talino ng kunyeta niya. Bakit? That is what we call exposure. Bago mo po apulahin yung apoy, no? Yung mga katabi niya pong building, isave mo muna. Kasi nga po, ang heat po natatransfer sa kanila. Isang tilap lang, guys. No? Madilapan lang sa sang apoy. Ang pikas building, masunog na siya. Amo na ito nga tama, gintong iya. Later on, malalaman nyo po yung mga exposures na yan. Okay? Tama. Kay, ano ang prinsipyo sa fire? Basic lang. Ang prinsipyo sa fire, di ba nag-ano man ka mo? Nag-OJT man ko sa fire, di ba? Opo. Ang prinsipyo sa fire, guys, huwag mo nang isalba yung hindi na kayang isalba. Kaya nasunog na. Biskan mapatay mo pa ang apoy, hindi mo na nasunog na gitna siya. Biskan partially, sunog lang na siya, ang structure siya na nga building, marupok na siya. So, nga i-save mo ang hindi na ma-save, i-save mo ang pwede pa i-save, amo na siya, di ba? Di ba? You know I'd fight for you, but how can I fight? O, di ba? Paano mo daw ipaglalaban? Hindi naman lumalaban. Diba? Ilalaban mo yung may laban pa. That's about heat, actually. And then smoke. Then fuck. Kago ka naman rin silakan. Alala ko na naman siya. Smoke! Pag lumabas sa exam, guys, mas marami pong namamatay guys sa smoke kaysa sa apoy. Sa sunog, ha? Namatay na siya bago pa siya nasunog. Okay? So, anong gagawin mo? You drop lowest to the ground. Kasi, aakyat po yan siya. Smoke is the visible product of incomplete combustion. And this is also one of the telltale signs of arson or fire. Na, example, sunog ang pit mark, ara ka dire, wala ka kabalo, wala ka sang personal knowledge na nasunog ang pit mark. Pero dire, mahambal mo, uy, may sunog din. It's because of the presence of smoke. Tawag dyan, telltale. Isa sa mga telltale signs. Mamaya, mayroon man din yun dito. Telltale signs of fire. Siyempre, because of the presence of smoke. Po. Hindi ka makakapagsabi na may sunog kung wala pong usok. Simple. Okay.
Tapos na tayo sa tatlo. Fire. What is fire? Fire? What is fire? Sunog. What is pyrolysis? Pagkasunog. And what is combustion? Nasusunog or burning. Correct. Okay. Ano yung mga sinusunog natin? Pisahan natin. Sinusunog. Fuels. Ang tawag mo po, basta masunog yan siya, combustible materials. Okay? Again, ang tawag mo po, pag ang isang bagay ay masusunog siya, or pwede mo siyang i-ignite or pwede mo siyang sunugin, ang tawag po sa kanila lahat ay combustible materials. So ano po yan siya? These are your matters. What are your matters? Anything that occupies space and has a mass or weight. Tama? Sabi niya? Sa science yun, nung high school kayo? Yan yung mga memorize nyo nung high school kasi may mga recitation na ganyan. What is science? Yan yung unang question ng teacher nyo nung science nyo. Science is a systematized body of knowledge based on facts, events, and representation. Tsura. Ano ibig sabihin ng matter na yan? Meron po siyang tatlong physical states. Solid, liquid, or gas. Yan ang mismong hindi ma-explain ni science. Bakit, tol? Diba? Science is about facts. Religion is about faith. Tama? Kaya nga sabi ng scientist, ba't ako maniniwala sa Diyos? Hindi ko naman nakikita. Tama? Ang sabi naman ng isang religious leader, ba't ka naniniwala sa hangin? Hindi mo rin naman nakikita. Diba? Yes. Kaya nga sanabi nga dyan, physical. Putra guys, hindi mo nga nakikita yung gas eh. Pero sabi ng science, it is a physical state of matter. And that is gas. Pinagkaiba. Gas, matter, these are closely packed or compact na sila, ang iyang molecules. Liquid, matter, loosely packed, no? Hindi dikit-dikit ang iyang molecules. Pag sinabi mo namang gas, matter, ano naman yan siya? Free movement naman ang sabi niya. Ibig sabihin, pag hindi mo i-confine, ay nako, maglaag gid na siya. No? Mangita gid na siya, lakat gid na siya sa kalimutan. Amo pagid na, no? Amo pagid na inyong temptasyon na naman subong. Nag-open na naman ang kalimutan. Magyan pagid pagpuli sa balay. Wow. Ha? Ano na siya. So solid fuels are wood, clothes, papers, etc. So its burning rate depends on its configuration. Matik, ibig sabihin, nakadepende po sa itsura, sa size, at saka sa tigas, no? Or mass, or weight, and structure of a solid fuel kung paano po siya masusunog. Po, yung papel, wag mong sabihin na yung papel mas matagal pong masunog kaysa doon sa bakal. Imposible. No? Yung bakal, matik, mas mahirap po siyang sunugin kaysa sa papel. Pero saan nasusunog ang bakal? Of course. Lahat po nasusunog. Okay? Types of flammable solid. Opo. Akala ko sir, flammable, liquid lang po. Opo, actually, totoo naman. Pero yung term kasi na ginamit, flammable solid. Okay. Pag sinabi mong pyrolyzable solid, matik, these are ordinary accepted combustibles. Yung madaling sunugin. Yan, lagyan nyo na lang dyan, guys. Yung madaling sunugin, that is pyrolyzable. Bunlay, no? Difficult to ignite. Non-pyrolyzable. So, muna siya,
Kung yan-awon ninyo, muna sila itong mga puti, are naman sila mga itom. Tanawa, malakat ka mo sa beach. Itong puti, maligo ka mo sa dagat, nga init-init. Pagkaaga, wow, sunburn. Ang itom, daw sa wala. So tawagon mo siya, wow, para hindi siya masaktan. Di ba, malon mo siya, itom-itom, kagid ba? Hindi, masaktan na siya. Sabihin mo, you're so non-pyrolyzable. Di ba? Sabihin mo gano'n. Kay, budlay ka, sunugon. Kung masunog ta dire, kag matrap ta dire, ha, kamo nga mga puti, patay kamo. Kami, buhi pa. Budlay kami sunugon mo. Oh. Sir, so ibig sabihin, sir, kung maputi ka, punta ka ng langit. Kung maitim ka, punta ka ng impyerno. Kay budlay ka man sunugon. Ako galing na. Baliktad eh. Ang itom sa langit, budlay sunugon, hindi na pwede sa impyerno. Kamo mga puti, dito kamo sa impyerno. Dali lang kamo ako sinugon. Na, magpaputi pa kamo. Groups. Okay. Groups, guys. Pag groups ang pinag-uusapan, itong tandaan nyo ha, according sa gamit lang siya. Nothing to do with fire. Sa gamit lang po siya talaga. Kaya ginrupo po ang ating tinatawag na fuels, solid fuels. Okay. Sige, unahin natin biomass. Okay. Ito lang tatandaan nyo, hirap namang intindihin yan, sir. Yes, mahirap intindihin. Kapag gusto mo siyang at pinipilit mo siyang intindihin. Ito na lang po ibig sabihin ng biomass. If a material is being burned to use as a fuel, use to produce energy, convertible man yan or renewable energy man yan, that is biomass. Wala subong guys, makita nyo, mga rice mill. Sino mga lapit sa rice mill? Mga taga Santo Niño, lapit sa rice mill. Mapansin nyo, wala na masyado sang, labhang na sa Ilonggo. Labhang ba na? Nang panit sang palay. Labhang. Mapansin nyo, wala na masyadong labhang. Kaya nga man, ginagamit na siya as fuel. Isa sa mga nagabakal sina guys, kita nyo ng mga nag-aagi dere, nga abi mo palay, pero grabe ang pagka-file bla. Gaawas sa 10-wheelers, gaawas sa forward. Ang sulod sina, labhang. Di na nila ginadeliver, sir. Ginadeliver na nila sa dole, sa tupi. Bakit? Ginagawa po nila yan siyang fuel. So, ginagamit po yan siya sa mga plant equipment. Ginagamit po yan sila sa mga pabrikahan. Okay? Amo na siya. So, kasali po dyan, kahoy, garbage, and animal manure. Mga animal wastes. Para, gamitin as fuel or pagsugnod sa plant equipment or i-convert into energy. Kaya nga example niya po dyan is nutshells. Anong mga nutshells? Bagul. Bagul ba? Bagul ba sa inyo? Ang inyo? Payak? Payak? Hindi Hindi. Doon nutshell tong tiga. Sabsabot kung sa Ilocano. Ano? Ano na sa Ilonggo? Payak. Payak. Baya. Budlay ng Pilipino, no? Pag-abot sa Bisaya, sa mga taga-Tago mo, bagol. Pag-abot din sa Tacorong, baya. Putang ina, pag-abot sa Lambayong, sabsabot. Ginakaunan sang ido. Ginagamit nga pang plansa ni mamang. Wala, plansa namon subong. Hasta subong, lupigon mga plansa nyo sa balay nyo eh.
wireless na plansya namon. Sa inyo, di wire. Sa amon, wireless. Ambot, hindi siya kabalo. Hindi kabalo si mamang magplansya sang di kuryente. 2018 siguro daw, mas pa ko na-assign ba? Bal ko na maliog ko kay mamang. Mang, plansyahin nga ako nga uniform ba yun, nagadaligid ko. Bawa sunog yun. Hindi siya kabalo mag-adjust sa ng di kuryente. Nasanay gidabi sila sa nabugat-bugat bulaho. Tapos, may ara pa sang dahon sang saging. Na. Biskan wala na sang init. Biskan wala na sang, ano na tawag sila? Wala na sang uling. Ma-plain kaya po ng bayo kay bugat-bugat. Kung hindi ka kabalo, baw, damogin plates ang imong bayo. Kay bugat-bugat abi siya. Rice hulls, amo na siyang labhang ato. Labhang sa Bisaya kag Ilonggo pareho. No? Pag Ilocano, ano sa Ilocano? Hindi labhang ba, labhang? Ha? Ano sa Ilocano? Erik, pataka ka lang. Erik, kay palay mo. Ha? Sino Ilocano da? Ano sa Ilocano? Ang labhang. Ha? Palay, pataka. Ha? Ang panit sang palay ba? Di ba labhang man na sa inyo? Labhang? Oo. Sa Ilocano ano? Pati ako nadula na. Dahil lang, hindi ko makaproceed pag hindi ko maalala. Ara na sa baba ko pa eh. Erik. Erik, kung may ara pa sa sambugas, erik na, palay na. Eh? Taop. Tama, buisit, taop, buisit, tama, taop. Gin-search siya. Taop. Layo pala Ilocano, no? Ang Ilocano daw mga Muslim man, no? Tanawa, pag-abot sa Manila, kumpleto pa, tubig. Pag-abot sa Visayas, tubig na lang. Wala na G. Pag-abot sa Mindanao, egg na lang. Egg. No? Diba? Tubig. Pag-abot sa Visayas, tubig na lang, tubig. O wala na lang G. Pag-abot sa Mindanao, gitagan niya yung TUB, egg na lang, egg. Fibers, fabrics at saka textile, basic lang. Lahat po ito ay product po ng fibers. Itong dalawa. Pag machine, textile. Pero halos naman lahat machine na ngayon. Pero pag mano-mano po yan, matek fabric po yan siya. Pag fabric, basic lang, dalawa lang. Natural, Pag fibers, dalawa lang, natural at saka synthetic. Pag natural, tatlo lang din. Animal, yung mga leather, yung mga wool, diba? Baba, black sheep, have you any wool? Diba? Yan. These are what we call animal fibers. Pag sinabi mo naman pong plant fibers naman, yan ang mga pinya, abaka. Isa lang ang alam ko dito guys, sorry. Baka hanapin nyo na lang po. Hindi rin pa ako nakakakita, pero dati-dati pa, yun na po talagang alam kong example ng mineral fiber. And that is asbestos.
Okay, sulat ko lang. Asbestos po yan siya. Sample mo nito, asbestos. Sa animal naman yan, leather. Pag plant naman, pineapple. Yan yung mga example po. Kasali pa ang, cotton. Sorry naman. Kaya nga, pag bumibili po kayo ng damit, fabric na ang tawag po dyan. Apo? Hindi ka bumibili ng cotton. Cotton na fabric. Cotton made na fabric. Ganun po yun siya. Kaya nga mapapansin nyo guys, pag cotton yan siya, 100% cotton, mas mahal talaga yung damit. Pero mas malamig talaga siya sa katawan. Opo. Okay. Next. Sunod dyan, plastic. Apat lang ay, 5. Then, biomass, fibers, fabrics and textiles, plastic, peat, at saka coal. 5. Ang kasali sa grupo ng solid fuel. Yan po yan siya. Plastic. Sa plastic po, maliban sa ginagamit na powder sa bomba. Opo, maliban doon. Kasi plastic daw po yan siya. Maliban doon. Kaya nilagay ko na lang din po. Maliban doon guys, lahat na po ng plastic na susunog. Maliban sa cellulose nitrate. At ang tawag po dyan, pag nasa bomba na po siya, tinatawag din po siyang pyroxylin. Plastic po siya, pero hindi po siya makonsider po na class A kasi hindi po siya nasusunog. Opo, hindi po siya nasusunog guys. Coal. Okay, ito lang pinagkaiba ng coal at saka peat. Opo. Ang pinagkaiba lang nila guys, ang coal, sinunog mo na, hindi mo lang ginhuman. Ang peat, ginpauga mo lang. Amo lang na. Again, ang coal, automatic, inaplayan mo na siya ng heat. Apo, sinunog mo na siya. Pero, inistorbo mo ang iyang pagkasunog, partial lang ang iyang pagkasunog. Kung na siya, nag-itom na siya. Apo. Ang peat naman, pareho lang ang ginawa sa coal. Ang pinagkaiba lang sa coal, ang coal abe, hindi mo na ginapauga. Sunugon mo siya diretso kag tabunan sa lupa. Di ba? Nakakita kayo ng nag-ano? Meron pa bang nakikita dito na nag-auling? Diyan dati sa Kalandagan, maraming nag-auling dyan. Ambot subong wala na. No, mapapansin nyo? Diyan dati bumibili ng uling. Yan. Ang peat, basic lang guys. Pinauga nga kahoy or halaman. Actually, ginagamit lang man na siyang peat guys, lalo na sa mga area nga wala gid kaayo sang uling kag oil. Ako nang ginabutang nila sa kanilang mga horno. Earn ba? Hindi, horno. Ano ka nang horno sa English? Ng mga balay nga or lugar nga grabe ang ice, instead na aircon ang ibutang nila sa balay nila, tawag nila sang horno na nang ginasigahan. Ang ginagamit na nila is peat. Decayed, partially decayed. Actually, decayed guys na na literal na meaning ng decayed. Kasi yung decay kasi, tsaka decomposition, pareho lang po yan siya pag pinag-uusapan is thermal decomposition. Pero dito, ang ibig sabihin ng peat dito sa partially decayed is literal. Ibig sabihin, pinauga. Pinauga, chinap, alternative sa fuel. Sa charcoal na fuel. Sa coal, basic lang, ano yan? Sinunog mo na siya. Hindi mo lang siya tinapos. So that is coal. Yan. Ang Gensan coal na po. Punta kayo ng Maasim, ligo kayo Maasim, na mga beach. Padaanan nyo po dyan ang China na coal company. At yan na po ang nagbibigay ng energy kay General Santos. Hindi ko po alam kung buong General Santos na po. Pero most part of the Gensan is coal na po ang kanilang kuryente.
liquid. Okay, basic. Nasabi ko na rin kanina, loosely packed ang kanyang molecules. Ang tatandaan nyo po sa liquid, balikan nyo yung high school nyo. It will always assume the shape and size of the container. Again, it always assume the shape and size of its container. Pero sir, mapirmi na siya sir. Biskan wala taklob, yes. Basta hindi lang mag-awas. Matik na siya, liquid na siya. Hindi para sa gas, wala gid dapat takloban mo gid para hindi siya makabuhi. Magbuhi gid na siya kay free ang iyang movement. Para siya itong ginahimbal ko ngayon na petroleum. Ang petroleum guys kay crude oil na siya. Crudo gid na siya. So kung imuhang gi-refine, pwede siya maging gasoline, diesel, and kerosene. Lagyan mo lang siya ng pang-refine. Mate, magiging gasolina na siya, diesel, at ang tawag na sa kanilang grupo is petroleum products. General group of liquid fuels. Ito naman guys, nakadepende kung paano siya masunog or mas madali ba siyang masunog or mas mahirap siyang masunog na fuel. Pag sinabi mong madali, paspas, masunog na fuel, flammable na siya. Pag hindi naman, combustible liquid lang siya. Apo. So liquids having a flash point of 37 guys. 37.8. Nalagnatan lang guys. Lagnat lang, pwede na siyang masunog. Amo na siya nga ang mga tanker sang gasolina may nakabotang gin nga flammable. No smoking within 50 feet. Kaya nga aman, sensitive gid ang mga flammable liquid. Lagnat lang, 37.8 degrees Celsius lang, pwede na siya pong magkaroon ng flash point. The start of the ignition of a liquid. Yan ang flash point. Fire point naman po, nasusunog na po yan siya. Apo. Combustible liquid naman po, eto siya, may flash point siya, pwede sa 37.8 or above 37.8. So, mas mahirap po siyang sunugin. Like mantika. Nasusunog lang naman ang mantika pag napabayaan mo sa inyohang mga pan, kalaha. So basta ang i-memorize nyo dyan is yung kanyang temperature. Okay? Yan po yung kanya. Flammable and combustible. Ang pinakapaspas at pinakamadaling sunugin sa lahat, mate, gas, fuel. Ang iyang molecules, lagawan. Rapid movement and random motion na siya, guys. Basta gas. Same lang siya kay liquid. Wala po siya shape or volume. No? And it assumes the shape or volume of its container. Nga lain ang gas, guys. Unang-una, hindi po siya nakikita. No? Okay. At mayroon po siyang tatlong properties na hindi po magkakaroon ng ganyan na property yung dalawang naunang fuels natin. Una, compressibility and expandability. Apo. Nakadepende sa container na gagamitin mo po. Pwede mo siyang i-compress? Yes. Isipin mo guys, gaano karami ang 11 kilogram na hangin? No? Kung gaano karami yan, ibutang mo sa isa katangke, liquefied petroleum gas. Tama? Ibutang mo siya sa isa katangke nga container gamay-gamay. 11 kilo. Ano na kadamo? Kaya. Sir, sa balon, sir, kaya. Hindi eh.
Hindi niya kaya ang pressure. Kaya ganit depende sa container. Kaya ang balon, tingnan tawawa po ng balon, ang dako, pwede mo pagamayon gyapon. No? Ibutang mo lang siya sa isa ka container, guys. Amo na siya nga. Gitudlo man siguro na sa inyo sa fire, taga-fire. Pag nasunog ang balay, guys, nagambal, nagbuto ang gasol. Ay, sos po, hindi po yan magbuto. Hanap ka ng nasunog na bahay, guys, na may gasol. Buo yung gasol. Biskan, ilabay mo. No? Ihaboy mo dira sa ano, sa tunga sa kalsada. Basta hindi lang magsingaw, ha? Basta hindi lang magsingaw. Biskan magsingaw, maggawa sa ng tanan. Pero nang magbuto siya, maglupok, it's because it's metal. Ginawa po yan para maka-withstand po. Hindi po yan nasusunog, guys. Unless nakasingaw yung kanyang valve. Kaya nga ngayon yung valve, hindi na ganon. Yung karamihan, hindi na. Yung ginaganon na. Pansin nyo? Kasi mas safe yun siya sa mga bata. So, isipin mo yung gasol, lagyan mo, sindihan mo. Sindihan mo yung gasol. Yun doon sa mismong tangke. Yung gagawin mo lang naman, takpan mo lang. Tapos na. Diba? Ganun lang naman. Kaya hindi po yan sumasabog, maniwala kayo sa akin. Expand, of course. Pasingawan mo ang isa ka gasol. Nag-expand na siya. Kung di mo siya ibutang. No? Pwede ma-compress, pwede mag-expand. Lobo na lang. Diba? Pwede mo siyang ipa-expand. Yan. Permeability. It allows other substance to pass through. Ito. Example, close ni siya. May mga hangin ni dire, oxygen. Sulod ka dire. Close. Kasulod ka hindi. Kasulod ka hindi. Kasulod eh. Punoon mo ni isang balas. Punoon mo ni isang balas. Kasulod ka hindi. Ha? Hindi. Punoon mo sa tubig ni. Kasulod ka hindi. Ha? Kasulod ka. Pero, ang imo nga capacity, kung pila ang volume mo, amo man ang mag-awas dire. Napansin niyo? Hindi parehas kay gas. Kunyari, 1,000 kilogram nga gas ang ara dire sa sulod. Example lang. Biskan magsulod ka, 1,000 kilogram gyapon nga gas ang ara di. Kaya nga man, permeability. Ang gamiton nila, kung ara ka dire, edi mag-compress siya sa iban. No? Kag lastly, it has a property of diffusion. Ano na siya? Uniform distribution. Ano ibig sabihin ng uniform distribution, guys? No? Hindi mo pwede ambal. Example, vacuum ni, wala sang sulod nga hangin. No? Wala sang sulod nga hangin. Karon may dala-dala ta nga lobo, gamay lang. Pasingawan natin tong lobo, so may hangin na, tama? Hindi mo na pwede ambal ang hangin, drop ka lang, ha? O, dito ka lang aside. Or dito ka lang, hindi. Ang hangin nga gamay-gamay nga ara sa lobo, i-assume niya ni tanan. That is what we call diffusion. Amo na nga kung ara ka dito, nagputot ka, hasta dire, abot. Kaya nga man, it's because it has diffusion characteristic or property. Uniform distribution. Kulang na. Amo na ni. May arat naman siya sa classification. Ano naman ang classification niya, sir? Basic. Ang classification, guys, itong tatandaan nyo dyan. Existing siya, among gina siya, kung amo ni ang temperature niya. Okay, sasay natin. Compressed gas. Sa normal temperature, ang iya nga itsura, gas lang gid siya.
ibig sabihin, sir, mag-go above or beyond the normal temperature. Masunog siya, sir? Yes, masunog siya. Hindi na siya gas. Ma-convert na siya into fire. Bakit? Sa normal temperature, that is 24 degrees Celsius, guys. Gas lang gina siya. How about liquefied gas? Ang liquefied gas naman, kung ara sa inyo nga mga butane, ara sa inyo mga gasol, at normal temperature, guys, matek, liquid or gas, partly, respectively. Partly gas, partly liquid. Amo na siya nga kung may ara ka mo sa gasol or butane, di ba ginana nyo? Kung may ara pa. Diba? Gina-shake para mabatsagan kung may ara pa siya sa umunod or wala. Ang cryogenic, abot nga ang cryogenic, another classification siya sang gas, wherein cryogenic is also a liquefied gas. Dapat under lang siya, no? Kani naman, guys, wala pa ko makikita sila. Ara lang daw na sa mga laboratories actually. Mag-exist lang siya kung ang iya nga temperatura is far below normal. Meaning to say, hindi kagid pwede basta-basta mag-apply sang heat dira. Biskan sa room temperature, pwede na siya masunog. Kaya mag-exist lang na siya kung ang iya nga temperature is far below normal. To the point na negative na po. Negative degrees Celsius na po ang kanyang temperature para lang mag-exist po siya. And that is what we call cryogenic gas. Kakita ka na sina? Wala pa eh. Pero syempre, hindi nato na siya makita. Gas mo. I mean, nang nakaputos, nakabutang sa isa ka container. Hindi pa ako nakakita doon. Tapos may tatak cryogenic gas. Kasi dapat, nasa malamig po siya, freezer. That is cryogenic gas. Ano naman po yung mga other combustible materials natin? Others na yan siya, guys, ha? Yan dalawa. Pag chemical fuel, guys, wala na tayo sa ganyan. Sa Amerika, meron po yan. Bakit? Yan po yung ginagamit namin sa rocket engines namin. Sa pagpalipad ng mga rockets doon sa Houston. SpaceX, mga ganyan. No? Ang ginagamit na po dyan ngayon is chemical fuel. And tandaan nyo, pag ginagamit po siya na fuel, ang tawag po sa kanya is chemical hydrazine. Chemical hydrazine. Nuclear. Nuclear naman, dalawa lang. Dragon Ball Z, ang tandaan. Diba? Pag nag-fusion, combine. Atoms are combined. Fusion. Pag nag-split, nagbulag, naghiwalay, fission. Para hindi ka malito, baka malito ka pa, fusion, yung Dragon Balls, mag-combine. Diba? Pag nagbulag, tawag niya naman, fission. That is, nuclear. Misconception about nuclear. Nuclear po is a renewable energy, actually. Kung pinagpatuloy lang po sana ang nuclear sa Bataan, guys, at nagkaroon na din ng nuclear sa Mindanao at saka Visayas, malamang sa malamang, wala na po tayong brownout actually. Because nuclear is not, hindi po siya ginawa para pang weapon. Ginawa po siya for a renewable energy. Kaya lang din may side effect siya. At the same time, pwede siyang maging weapon. Eh di sana, hindi tayo binubuli-buli ngayon. Kasi, aside from renewable energy, sana natin yung nuclear doon. Takot kasi ang ibang bansa pag may nuclear ka talaga. Kasi mahirap pong magpatayo ng nuclear plant talaga.
Para siyang glutathione, kumbaga. Ang glutathione po, ano pong alam nyo sa glutathione, di ba? Pampaputi. Yun naman ang alam nyo sa glutathione. Hindi naman po yun yung purpose ng glutathione. Ang purpose po ng glutathione, cleansing ng liver. Sino nga yung army noon? Nag-apply ng army. Marumi po yung kanyang liver. Alam nyo ang reseta ng doktor sa kanya? Glutathione actually. Opo. Side effect lang po ang pagputi. So, ibig sabihin, pag malinis na yung liver mo, puputi ka na. Pero wag niyong sabihin na pag maitim ka, marumi yung liver namin. Hindi ganun, ha? Sadyang ganito po yung kulay namin. Opo. Kaya pala, pag maitim ka pala, madumi yung liver mo. Hindi ganon. Ang sinasabi doon ay yung effect ng glutathione. So, kung malinis yung liver mo at nag-glutathione ka, matik yan, mabilis kang puputi. Bakit? Malinis na eh. Wala na siyang lilinisan. So, ako, kahit isang drum ng glutathione ipansak sa katawan ko, hindi ako puputi. Bakit? Adlaw-adlaw man butangan o tanduay. Tiyo, higko. Tama? Nahan. Pero to the point, guys, na madumi na talaga siya, bibigay ang liver mo, di ba? Mag-glutathione ka na. Kag wala gid sang nagbaligya sang glutathione nga itom. Ano na lang isipon sang magbakal? Bakal ka sang baligya ka sang glutathione, itom-itom sa imo. Okay? Last, mag-break tayo. Yan. Thermodynamics. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo kanina. It is a science that defines energy, heat, temperature, and other properties. So, kung gusto mo pong pag-aralan yung init na yan, edi yan, mag-aral ka ng thermodynamics, guys. Okay. Ngayon, simplihan natin. Simplihan natin. Specific heat, Ilonggo. Amo na ang kinahanglan mo nga heat para magbag-o ang iyang temperature. Latent heat. Ang latent, di ba, invisible? Tama. Apa. Sa forensic ninyo, di ba? Apa. Latent naman, amo na siyang kinahanglan mo nga heat para magbag-o ang iyang itsura. Kanina, specific heat, kailangan mong heat para magbago ang temperature niya. Latent heat, kailangan mo na temperatura or heat para magbago ang kanyang itsura. Ito na po yung apat. Solid to gas, solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid. Okay, isa-isa natin. Pag solid to gas, sindihan mo, yung solid magiging gas. Tawag dyan, sublimation. Sample. Iniwan. Sample. Solid to gas. Lolo. Evaporation. Liquid to vapor yan. Liquid to gas. Ano. Ice? Ice melting. Oo, melting ang ice. Shabu. Shabu. Kita ka? Butang mo sa foil. Hindi. Kung ibutang mo siya ano kanina?
Ano tawag sila? Ito, bangka, be. Foil na eh. Foil, bangka. Hindi, may arat sila sa term. Weather. Weather ang tawag sila. Tube. Pag ibutang mo dito part, magtubig pa siya. So, ibig sabihin, melting sanay. Mag-agi-anay siya sang melting. Tapos, tong liquid, kung liquid na siya dito sa tube, maging vapor na siya. Na? So, amo na ang pinaka-example is shabu. Maman. Sunugon mo ang shabu sa foil, matik, aswang diretso. Amo nang ginapangita mo, ginadakop-dakop mo. Amo na nga malugi ka dati kong hinay ang imong nga baga. Kay bulos-bulos pa na. Dugay-dugay mo lang mag-ginawa, part. Tapos kung ara na. Para hindi magawas ang aso, sayang man. Kung magawas, diba? Pangitao niya yun. Man. Pero guys, yun lang yung alam nyo kasi nakikita nyo na nagko-convert from solid to gas. Pero lahat po ng solid nagiging vapor. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Lahat po ng solid nagiging vapor po muna bago po siya masunog. Yun ang pinag-uusapan. Pero eto, yung as in solid to gas na specific heat, latent heat lang, sublimation. How about this one? Yan. Melting. Siyempre, ice. Grabe naman. Simple-simple. Ice. Solid to liquid. Kasi ang latent heat, guys, amount lang, gamay lang. Not to the point na masusunog siya. Not to the point na masusunog siya. Di ba ang shabu? Hindi mo man sinunog. Kinahanglan mo lang sang heat. Amo na siya nga dapat na ay needle ang imo nga lighter. Kag wala siya sang atong bakal-bakal. Amo na nga ginambal nila, oy, gasabo ni kay wala sang ulo ang iya nga lighter. Butangan na nila sang needle. Needle is ano gapon guys? Foil na ginpagamay para makontrol tong apoy. Kay specific heat lang lagi ang kinanglan. Tapos, isindihan na nila. Sundan mo naman eh. Tawag mo naman dito, tutor. Vaporization. Liquid to gas. Ano naman? Ano gali tawag sila? Yung steam. Yung steam niya guys, matik yan. Diba? Liquid to gas yan siya. Kanang pag-abri mo sang ginaluto mo, may kulay puti, nga hamot-hamot, gid. No, kung nami ka magluto, pag-abri mo sila, putang ina, damo na naman baliktad nga kaldero. Naman na siya. Amo po na, kung tanga ka, nang first time mo magluto sang pansit canton, kay rich kid ka, pag-abri mo, gintanaw mo, putang ina, sayang ang skincare. Kaya nga man, sunog ang nawong. Tawag sila vaporization. Kita mo? Nang hindi ka malaw-malaw, pabukal siya. Pag-abri niya, gintanaw niya gid. Baw! Init-init mo. Condensation. Ano na siya? Diba? Ulan. Very good. Wala na, basic. Pero para mas madali mong intindihin, pag yung vaporization po tumagal na hindi nakalabas, nakasingaw. 'Di ba? Pag abri mo sang taklob, may aras ang mga tubig-tubig, naana mo na siya, gas to liquid na siya. Amo po na ang natural phenomenon nato, no? Ang tubig sa dagat evaporate. Maglakat sa clouds. Clouds is gas. Pag hindi niya na kaya, gawas gid ang tubig, tama? Hindi mo na kaya mo, gawasan na gid sang tubig eh, no? Mo gid na. Hindi niya na kaya mo, pupunggan mo, no? Kaya kung marapit na magulan, di ba? Nandun pa rin, pumag-guess ka. Nandun. Nandun, pumag-guess ka rin. Kay malindag rin. Gago. Again, ulitin ko ha. Ilagyan na lang natin yun. Ang pinaka example. Yan.
AG. Ayan. AG. Steam. Para mas dali. Singaw. And then, uran. Ha? Karaya mo? Ano? Arndo, uran, uran. Ulan. Yung sa mga hindi nakakaintindi, ulan. Ano ang ulan sa Muslim, gane? Ulan? Putang ina, iba talagang Ilocano. No, hindi siguro Pilipino ang Ilocano. Tudo! Ito, tiga mo. Bisaya, Tagalog, pati Karaya. Ulan man lahat yan. Ulan, uran, ganyan. Sa Maguindanao, ulan din. Sa Tausog, ulan din. Pag abot sa Ilocano, tudo. Tudo, layo ba? Tudo. Ako Sige. Sige. Diretso tayo dito mamaya. Next. Yossi muna tayo. Yossi. Unit and temperature. 3 lang nilagay mo, sir, pero 4 yan, sir. Yes, 4 yan. Hindi ko na nilagay yung Rankine. Baka kasi magkalituhan na naman kayo dun sa Rankine. Iba-iba kasi yung number. Ito na lang tatanda natin. 10 minutes lang, please. Jed, tubig Jed, Bel. Lamig Jed. Lamig. Tapos lamig na tubig Jed. Lamig sa tubig, sir? Oo, please. Ano tubig, sir? Pula mo. Sa mga kuwan. Wala mo sa mga pa? Lamig, sir? Lamig, Gid. Guys, ice yan? Oo. Wala gid ka mo makuanan gali. Ay, kuan na be? Lighter? Bakit lighter?